Isang mapagpalang araw sa ating lahat guys. Welcome back sa ating channel, Mr. Pano TV. So ang content natin ngayon ay ito pa rin ating dashcam na nabili, which is DD5 Z50. So tapos na natin itong i-unbox, tapos na rin siyang i-install. Ngayon, ang gagawin naman natin ay i-review na natin siya. Ayan, nakikita nyo naman, nahawak ko pa rin yung box ng ating dashcam at kung babasahin po natin dito, nakasulat ay 4K Dual Channel Dashcam. At pagdating po sa ating market, kung bibili pa kayo ng dashcam, ito po yung pinakamalinaw sa lahat. Kasi 4K na po siya. At yun ay as for now. Well, maaari pagdating ng panahon, baka mamaya magkaroon na ng 5K, 8K, ganyan. Ito muna yung pinakamalinaw sa lahat. So magda-download tayo ng video at ipapakita ko bago matapos yung video na ito para naman sa ganun ay magkaroon kayo ng reference. Kasi baka mamaya hindi pa kayo nakabili ng dashcam at nagbabalak kayo bumili ng dashcam. Papakita ko sa kanya kung gaano kaliwanag yung resolution ng ating video, mapaumaga man or mapagabi. Yung actual video habang tayo ay nasa lansangan, ipapakita ko naman sa inyo para magkaroon kayo ng reference. Diba? Ngayon naman, may panibago akong hawak yung manual ng ating dashcam. So anong gagawin natin dito? Ipapakita ko lang sa inyo na mayroong QR code dito. So kung papansin nyo po guys, may dalawang QR code po yan. Yung isa ay para sa iOS, which is yung mga Apple user. At the same time yung Android naman. So kung Android yung cellphone mo, yun yung gagamitin natin. Gamit yung cellphone natin ay nag-scan na ako ng QR code doon, which is yung Android. Siyempre Android kasi yung gamit yung cellphone, so yun yung scan ko. Ngayon, pagka-scan ko, dinownload ko na yung application na kailangan natin, which is yung DD5 app. Kung sakali lang nawala nyo yung manual, pwede naman kayong pumunta dun sa may Play Store and then search nyo lang yung DD5 app. Kung Android or iOS user kayo, doon na kayo mamili, di ba? After po natin ma-download yung application na yun, mangyayari, ang gagawin po natin ay magwa-Wi-Fi connection po tayo kasi yung dashcam po natin may sarili na po siyang Wi-Fi connection. Ito, tuturo ko sa inyo para mag-connect yung ating cellphone sa dashcam. Pupunta muna kayo dun sa may Wi-Fi. Yan. Pagdating sa may Wi-Fi, yan, click nyo lang yung DD5. So yan, nakasuot naman DD5. Ito yan. So hindi kailangan na may internet po kayo. Kailangan mo lang i-connect yung Wi-Fi ng cellphone mo dun sa ating dashcam, which is pag hanapin mo yung Wi-Fi, ang pangalan niya ay DD5. So yan, nakakonect na po ako. Ngayon naman, pagkatapos mo mag-connect dun sa Wi-Fi, punta ka dun sa may application. Yan. So, application niya. So, nag-open na siya. Tapos, pindutin mo lang yung entry. So, ito na po siya. Nakakonect na po tayo. Kung ano yung nakikita natin dyan, yun din yung makikita natin dito sa ating cellphone. So, mapapansin nyo po, maliit lang po yung screen ng ating dashcam. Saktong-sakto. Pwede natin gamitin yung cellphone. Lagyan natin dito sa may phone holder na dyan. O, di ba? Di mas maganda siya maging parang screen na natin. So, yun naman yung kagandahan. At hindi lang po yung pinaka-main reason talaga kung bakit kailangan nating i-connect yung ating cellphone sa dashcam. So, ayan guys, dahil nga sa nakakonect na yung ating cellphone sa dashcam, ito na yung pinalabasan. Pag naka-under na yung sasakyan natin, nagre-record na automatic yung dashcam natin. So, pwede mo siyang i-adjust dito doon sa preview, which is preview yung dati nating biyahe, ganyan. Kasi nagamit ko na rin to. So, titignan na natin yung mga videos na na-collect natin. Para makita naman natin kung gano'ng kalinaw. Kasi dito, talaga malinaw. Oh. Ewan ko lang dyan sa ating video kung kung malinaw din siya dyan pagdating dyan sa inyo. Pero dito sa akin, napakalinaw. Check tayo dun sa biyahe natin. Yan, tingin tayo. Kung makikita talaga yung mga plate number ng mga sasakyan. Mapa rear cam yan or front cam. So yan guys, oh. Sa may front po yan. Napakalinaw po nakuha niya. Totoo nga yung balita na mababasa mo talaga yung mga plate number. Pati yung mga tricycle, basang-basa po. Tapos yung mga establishment na sa may gilid-gilid, kita rin po niya. Ngayon, subukan naman natin ito sa may rear camera. So, yan po guys. Rear camera din po yan. Ma-under po yung sasakyan natin pero kitang-kita pa rin yung mga mga plate number. Goods na goods po yan pagdating sa recording ng ating mga pagbabiyahe, di ba? Lalo na uso ngayon yung pag nagasgasan ka, just in case na may emergency na nangyari, pag na-record yung yung mga video na yan, at least malinaw yung mga kuha. Yun yung kagandahan. Hindi ka pwedeng tatakbuhan yan kasi pag nag-report ka doon sa police station, kuha mo yung plate number ng sasakyan, kung anong klase sasakyan yung gamit, di ba? Andun na lahat yung detalye. Bukan naman natin ng gabi ha. Tingin tayo dito. Ayan guys, gabi po yan. So, grabe. Maliwanag pa rin po yung kuha. So, yung plate number ng sasakyan kanina, yung sa may kotse, kitang-kita pa rin.
So yun yung kagandahan talaga pag may may dashcam kang maliwanag. 4K po siya. Ito sa rear camera po ito rear camera. Ngayon, dito naman tayo sa may front camera. So yan, gabi pa rin po yan. Wala nga lang masyadong sasakyan. So ito sa front camera naman po ito. Tignan natin doon sa may mga sasakyan. So ito guys, sa manawag naman to, front camera. So ayan no. So partida pa yan guys kasi naka-tint po yung windshield. Klarong-klaro pa rin yung kuha ng ating camera. So kanina nga pala guys, nasabi ko 'di ba, kumpleto yung detalye pagdating sa documentation kung may incident na nangyari ganyan, 'di ba? Speaking of complete details, meron din pong GPS itong dashcam natin na very good. At ni-research ko kung anong gamit ng GPS. Ito po yung lumabas. Sabi dito, to monitor and analyze your driving speed to help ensure adherence to speed limits. At the same time, synchronize the driving trajectory and various GPS-related parameters including GPS positioning and GPS track recording. So yun, kagandahan din nito pag may data ka, yung application na yun na yung pwede mong gamitin para hindi ka maligaw. Kasi minsan nagbiyahe kami papuntang beach sa may Sampabia kasi daming kanto-kanto. Naligaw kami, so yun na yung ginamit namin as a mapping system. At the same time, hindi lang po siya for tracking or positioning. Magagamit mo din to for monitoring yung speed mo. Balik tayo sa video So, kunwari nasa highway ka o kaya dun sa may expressway, bigla kang hinuli ng mga officers natin at sinabi overspeeding ka, lumagpas ka daw sa speed limit. So, sa recording ng ating dashcam, pwede nating patunayan, ito yung ebidensya. Meron tayong panlaban, di ba? Kasi nga, naka-record siya. At the same time, yung speed na habang ikaw ay nagpapatakbo, naka-record na dito. Kapansinin nyo po, andito po yung date. Ito, February 13, 2024. Yung oras at saka yung nakalagay dito, yung tinatakbo mo. Kasi nga, naka-park pa kami, 0 pa siya, 0 kilometer. Pero pag umaandar ka, gumagalaw din yan. So, naka-record din yun. At hindi lang yung actual footage yung makikita mo, kundi yung actual time, actual day, actual date. Very useful talaga. So, yun yung kagandahan, di ba? Hindi ka mapapahamak pag mayroon ka nito. Alright, ganda, di ba? Bago ko pala makalimutan guys, itong dashcam natin ay meron siyang tinatawag na gravity sensing. Ibig sabihin nun, pag nagkaroon tayo ng incident, minor incident ganyan, or nasagi yung ating sasakyan, automatic, pare-record po yun. At the same time, kung puno na yung ating memory card, meron po siyang sinasabing auto-lock. Ibig sabihin, kahit na puno na yung memory card natin, yung iba, nadidelete na kasi nga puno na. Pero yung incident na yun, yung pangyayari ngayon, hindi po siya madidelete. Ibig sabihin, pag gusto mong kunin yung clip na yun, ay matatransfer mo through your cellphone. So, paano nga ba mag-download? Ito, nakasulat po dito, may download po siya. Ayan. So, ang daming clip na. Bakit nga ba ang daming clip? Madami po siyang clip kasi nga, nahati-hati po siya through 1 minute. Kasi yun po yung loop recording po na nakaprogram dito. Pero hindi ibig sabihin na may lagpas, hindi, tuloy-tuloy po yun. Yun nga lang, nahati-hati na siya ng tigwa 1 minute. Kasi nga, ganito po yun. Kung nakita mo, ito yung kailangan mo lang, syempre hindi ka na maghanap ng napakahabang video. So, hindi ka na mahirapan pang mag-scan ng napakahabang oras or minuto. At least dito per 1 minute, alam mo na. Ipindot ka na lang yan, ayan, naka-read na po siya. And then download. Automatic po, magda-download na po yun. At pupunta na sa memory mo yun. Sa memory ng ating phone. So, napakadali po mag-transfer ng video. Speaking naman sa ating memory card, naka 128 gig memory ako. At sabi naman dito sa ating mahiwagang kahon ng DDPI Z50, ang pinakakaya nitong i-operate ay yung 128 GB. So, make sure, wag po tayong lalagpas. Wag kang pupunta ng 256 or 1 TB. Hindi po kayang i-operate ng ating dashcam yun. Ito pala guys, kung gusto natin i-check yung availability ng memory card natin, yan po yun. Kasi 2 linggo ko na itong nagamit. And every time na pagka-switch mo itong sasakyan, nagre-record na po yan kahit hindi ka pa umaandar. Kahit na pagka-susi mo pa lang, nagre-record na po kasi yan. So, ngayon ko lang siyang nagawa ng review, napaka-tipid po niya sa memory. So, ibig sabihin, kahit na pag matagalang nagdadrive, siguro naman, hindi ka naman abutin ng 1 buong araw na nagdadrive, di ba? Yung instances na yun, feel safe ka kasi nga, alam mo, naka-record yung lahat ng mga pangyayari. At yun, gusto ko na idagdag, pag gusto po natin na naka-monitor pa rin yung ating camera, 24/7, kahit na nakapatay po yung sasakyan natin, kailangan po natin bumili ng hardwire, which is hindi ko po nagawa. Kasi nga, hindi ko pa napag-aralan kung paano siya install. Pag gusto kong magpa-install yun sa mekaniko na lang, para mas sure. Kasi baka mamaya, maano natin yung battery, madrain. Ayoko namang mangyari yun na madrain yung battery. Siyempre, hindi na-under yung sasakyan natin. At saka mahal yung baterya. So yan, kayo na pong bahala kung kayo mismo yung gagawa o kaya sa mekaniko. Make sure din na compatible yung hardware saka dun sa ating dashcam. Kasi pag hindi po siya compatible, malamang baka mamaya mas
matamaan pa yung sasakyan ninyo. So make sure na mag-ingat po tayo sa ating mga nilalagay. So yun, as I promised kanina, ito na po yung mga videos na ating ipipresent for your reference kung may bala po kayo bumili ng dashcam.